Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Okay ka lang ba anak? Bakit dito ka natutulog sa kabilang kwarto? Nagtatakang tanong ni Nanay Divina. Akala mo ba hindi ko nahalata? Nanay mo ko Karen, kaya wag kang maglihim sa akin. Nay, ang sakit po hindi ko kaya. Naiiyak na sagot ni Karen. Bakit? Anong ginawa ng asawa mo? Sabihin mo sa akin anak. Agad itong lumapit kay Karen. Hindi ko po kasi matanggap na may anak si Tristan sa ibang babae. Buntis po si Diana, yung kababata niya. 6 na buwan na po ang tiyan niya at si Tristan ang ama. Ano? Paano nangyari yun anak? Teka lang at pupuntahan ko si Tristan. Alam naman niya siguro na sinangla ng tatay mo ang kanyang kaluluwa sa impyerno dahil gusto nitong mamuhay kayo ng tahimik. Tapos ganito lang ang gagawin niya? Huwag ka nang umiyak anak. Kapag umiyak ka, talo ka. Magpakatatag ka para sa bata. Baka maapektuhan siya dahil sa stress. Marahan itong hinaplos ang buhok ni Karen. Bumaba ka na para mag-agahan. Maagang umalis si Tristan kaya hindi kami nagpang-abot. Hayaan mo at kakausapin ko ang asawa mo. Mahigpit na niyakap ni Divina ang kanyang anak dahil nakikita niya kung gaano ito nasasaktan ngayon. Awang-awa siya para kay Karen. Alam niya kung gaano kasakit ang nararamdaman nito. Sinubok na siya ng panahon dahil sa parehong rason. At ngayon ay anak naman niya ang naghihirap. Kumain ka na anak. Pupuntahan ko lang si Tristan. Nay, wag na po. Hintayin na lang natin siyang makauwi. Gusto ko lang siyang kausapin. Hindi pwedeng mamaya pa. Hindi ako mapalagay. Pinakiusapan ni Divina si Beth na bantayang maigi si Karen. Nagmamadali siyang umalis para puntahan si Tristan. Pagdating niya sa opisina nito, nakita niya si Myla na agad lumapit sa kanya. Nanay Divina, bakit po kayo nandito? Kamusta po si Karen? Tanong ni Myla kay Nay Divina. Myla, nasa loob ba si Tristan? Gusto ko siyang makausap. Nanay, mamaya na lang po. May bisita po kasi siya. Si Mr. Sales, isa sa kanyang investor. Maupo ka muna. Ipagtitimpla lang po kita ng kape. Myla, sino si Diana? Kilala mo ba siya? Tanong niya kay Myla. Opo, kilala ko siya. Isa po siyang higad, kati-kati, buni, hadhad at alipunga. Sa madaling salita, isa siyang salot at malandi. Bakit niyo pala natanong, Nay? Buntis daw ang babaeng yon at si Tristan ang ama. Totoo ba, Myla? Sino po ang nagsabi sa inyo na buntis ang higad na yon? Si Karen. Siya ang may sabi. Kawawa ang anak ko dahil walang tigil sa kakaiyak. Kailangan kong makausap si Tristan. Kung hindi niya hihiwalayan ang babaeng yon, ilalayo ko ang anak ko sa kanya para hindi na siya paulit-ulit na masaktan. Nay, halika muna. Pasok tayo sa loob. Biglang nag-iba ang timpla na mukha ni Myla na makita si Diana na naglalakad papalapit. Nay, siya po si Diana, ang higad at makati. Ngayon na lang yan bumalik. Mula nung ipahiya siya ni Karen. Binugbog yan ni Karen noon. Hindi pala nadala at ngayon ay buntis pa. Tumayo si Nanay Divina at sinalubong ng malakas na sampal si Diana. Nagulat ito at hindi maintindihan kung bakit siya sinampal. Hoy matanda, bakit ka nananampal? Anong atraso ko sa'yo? Umangat sa ere ang kamay ni Diana para sampalin si Nanay Divina, ngunit naunahan siya nito. Muling dumapo ang palad nito sa kaliwang pisngi ni Diana. Malandi ka, sinaktan mo ang anak ko. Kakalbuhin kita. Marahas na yang hinila ang buhok ni Diana. At sakto rin dahil biglang lumabas si Tristan at Mr. Sales. Nasaksihan nito ang nangyayari sa kanila. Nay, anong ginagawa nyo?
Buntis po siya. Baka mapano ang anak ko. Bulalas ni Tristan kay Nanay Divina. Anak mo? Totoo pala ang sinabi sa akin ni Karen na niloloko mo siya at may nabuntis ka. Paano ang asawa at anak mo, Tristan? Paano? Halos sumabog siya sa galit at gustong sampalin na maraming beses si Tristan. Nay, I'm sorry. Sa bahay na lang tayo mag-usap, wag dito. Wag mo kong turuan, Tristan. Sinaktan mo ang anak ko at magdamag kanyang iniiyakan. Naging kriminal ang asawa ko dahil sa'yo. Tapos ngayon, inuulit mo na naman? At buntis pa? Hindi mo ba naisip kung anong epekto nito sa anak ko? Lalo na at sa apo ko? Napaiyak si Nanay Divina dahil sa galit. Mag-ina talaga kayo ni Karen, pareho kayong iskandalosa. Wala kayong magagawa kung si Tristan ang ama ng anak ko. Umuwi ka sa bahay at bantayan mo ang anak mong si Raulo. Bago mo ko maliitin, tingnan mo muna ang sarili mo. May asawa ng tao pero inagaw mo. Masahol ka pa sa pokpok. Lumipat ang tingin niya kay Tristan. At ikaw, Tristan, mamili ka. Ang anak ko o ang haliparot na babaeng ito? Mahinang natawa si Mr. Sales sa kanyang narinig mula kay Nanay Divina. Nay, si Karen ang pipiliin ko. Pero hindi ko pwedeng talikuran ng anak ko kay Diana. Sana maintindihan niyo ko. Sige, Tristan. Narinig ko na ang gusto kong marinig. Nagmamadaling lumabas si Nanay Divina. Hinabol pa ito ni Myla, ngunit hindi na ito lumingon pa. Diana, anong ginagawa mo rito? Bawal kang pumunta rito, di ba? Inis na tanong ni Tristan. Kailangan kitang makausap, importante lang. Huwag mo naman akong pagalitan. Biglang nagsalita si Mr. Sales na kanina patahimik na nanonood sa kanila. Tristan, mauna na ako. May pupuntahan pa akong meeting. Paalam nito. Pag-alis nito ay tinaboy na rin ni Tristan si Diana. Umuwi ka na, Diana. Nagkagulo na naman dahil sa kabaliwan mo. Huwag ka na magpapakita sa akin. Tumigil muna saglit si Nanay Divina sa parking lot para sagutin ang tumatawag. Dali-dali niya itong pinindot nang makita ang pangalan ni Karen. Karen, pauwi na ako. Hindi na muna ako papasok sa restaurant para malagaan kita. At gusto rin kitang kausapin tungkol sa magaling mong asawa. Nay, bilisan niyo po, manganganak na ako. Ang sakit na ng tiyan ko, Nay. Wala pa naman si Ate Beth dahil may inutos ako sa kanya. Wala pa naman dalang cellphone yun. Karen anak, hintayin mo ako ha. Pauwi na ako. Kaya mo yan, pauwi na si Nanay. Lakad at takbo ang ginawa ni Nanay Divina. Papunta ang kotse at hindi niya alam na nakamasid sa kanya si Diana habang lulan ng sarili nitong sasakyan. Nagulat na lamang siya nang may bumundol sa kanya mula sa likuran, dahilan para masubsob siya sa lupa. Sinubukan niya pang gumapang papunta sa gilid, ngunit walang awa ang may-ari ng sasakyan at inatrasan pa talaga siya hanggang sa marurot itong umalis palabas ng parking lot matapos iyong gawin. Nagsilapitan ang mga tao kay Nanay Divina na ngayon ay halos kapusin na ng hininga. Sinubukan pa nilang tulungan ngunit masama ang tama nito kaya hindi na nakayanan. Dali-daling tinawagan ng driver si Tristan nang makita ang nangyari pero hindi naman ito sumasagot dahil kasalukuyan itong nasa conference. Samantala, halos gumapang na si Karen pababa ng hagdan dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ng kanyang tiyan. Pumutok na ang kanyang panabigan, tanda na manganganak na siya. Sa kabila ng namimilipit na sakit, ay nagawa niya pa rin ng paraan para makababa. Ilang beses niyang tinatawagan si Myla pero hindi ito sumasagot. Nanay, nasaan ka na? Ang sakit na ng tiyan ko. Baby, wait lang ha. Kapit ka lang. Darating din ang lola mo. Ililigtas niya tayo. Nang makababa, pinilit niya ang sarili na maglakad. Kinuha niya ang susi ng kotse para siya na mismo ang pumunta ng ospital. Sa kabila ng kirot ay kailangan niyang gumawa ng paraan para iligtas ang sarili at ang kanyang anak. Kailangan niya makabot sa ospital. Ayaw niyang may mangyaring masama sa kanilang dalawa.
Saktong tumigil ang sasakyan ni Karen dahil sa traffic light nang makita siya ni Mr. Sales. Nakatabi lamang niya ang sasakyan. Bagya itong nagtaka na makita si Karen na umiiyak, kaya naisipan nitong buksan ang bintana. Mrs. Medrano, okay ka lang ba? Bakit may dugo ang damit mo? Manganganak ka na ba? Mr. Sales, kailangan ko makarating sa ospital. Manganganak na ako. Bakit mag-isa ka lang? Wala ka bang kasama? Ako na maghahatid sa iyo sa ospital. Umusod si Karen para makapasok si Mr. Sales at ito na rin ang nagmaneho. Iniwan na nito ang sariling kotse sa gitna ng daan at mabilis na pinatakbo ang sasakyan ni Karen. Nakaramdam ito ng awa na makita ang itsura ni Karen. Karen, relax, malapit na tayo. Magiging okay kayo ng baby mo. Maraming salamat Mr. Sales. Isa kang anghel na bumaba sa lupa para tulungan kami ng baby ko. Router na lang ang itawag mo sa akin. Huwag kang mahiya, kaibigan mo ko. Maraming salamat Router. Pagdating sa ospital ay agad silang sinalubong ng mga nurse na siyang nag-asikaso kay Karen. Nilapitan ni Router ang doktor para kausapin. Dok, gawin niyo ang lahat para maging maayos sa mag-ina. Pakiusap niya bago ipasok si Karen sa delivery room. Hindi mapalagay si Router habang naghihintay sa labas. Kanina pa siya palakad-lakad habang malalim ang iniisip. Pwede na ba ako makialam sa buhay mo? Naaawa ako sa iyo Karen. Anong gagawin ko? Tatawagan ko ba ang magaling mong asawa? No. Hindi niya dapat malaman kung nasan si Karen. Bahala na siya mag-isip. Ilang minuto pa ang lumipas ay lumabas na rin ang doktor na nag-asikaso kay Karen. Dok, kamusta mag-ina? Ligtas po ba sila? Nginitian ng doktor si Router saka tinapik sa balikat. Ang swerte mo sa mag-ina mo. Congratulations. Napakagwapo ng anak ninyo. Pwede mo na silang makita. Dok, magkaibigan lang kami. Nakangiting tura nito sa doktor. Salamat, Dok. Maraming salamat. Pumasok na siya sa loob ng silid ni Karen at naabutan nitong malungkot at may bahid na pagluha sa mga mata. Karen, kamusta ang pakiramdam mo? Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Bawal pa akong kumain. Maraming salamat. Bit-bit mo pa talaga ang bag ko. Ginawa pa kitang alalay. Maraming salamat sa tulong mo, Router. Napakabuti mong tao. Sinserong tura ni Karen habang nakangiti. Wala yun. Ang mahalaga ay ligtas kayo ng baby mo. Pumasok ang nurse na may kargang baby at maingat na inabot iyon kay Karen. Abot langit ang sayang nararamdaman niya ng masilayan at mahawakan ang pinakamalaking biyaya na pinagkaloob sa kanya. Hindi niya mapigilang mapaluha dahil sa sobrang saya na nararamdaman. Baby, maraming salamat at hindi mo iniwan si Mami. Ang tapang mo anak. Sinamahan mo si Mami hanggang sa huling laban. Mahal na mahal kita at bubusugin kita ng pagmamahal katulad ng pagmamahal ni Lola Divina mo sa akin. Ang gwapo ng baby mo, Karen. Congratulations. Siya na lang ang totoong nagmamahal sa iyo. Hindi ka sasaktan at lolokohin. May naisip ka na ba na pangalan niya? Yes, Router. Siya si Lorenzo. Ang cute, diba? Nakangiting tura ni Karen nang hindi inaalis ang paningin sa anak. Si nanay ang may gusto niyan. Sobrang excited si nanay na may labas ko siya. Kaso baka na-traffic sila. Router, akin ang cellphone ko please. Tatawagan ko si nanay. Karen, may sasabihin ako sa iyo. Pero sana wag ka may bibigla. Wag ka mawawalan ng pag-asa. Bumangon ka para sa anak mo. Kaya mo yan, 'di ba? Basta't kasama mo lang ang gwapo mong anghel. Nandito lang ako kung kailangan mo ng karamay. Kumunot ang noon ni Karen. Naguluhan siya bigla dahil sa mga sinabi nito. May problema ba? Akin ang cellphone ko please. Maingat na inabot ni Router ang cellphone ni Karen. Dali-dali niyang tinawagan ang numero ng kanyang nanay, ngunit walang sumasagot. Nakailang tawag na siya pero ganun pa rin. Nanay, nasan ka na?
Hindi ka ba excited sa apo mo? Nag-aalalang tanong niya sa sarili. Karen, walang nakakaalam na nanganak ka na. May sasabihin ako sa'yo. Akin na muna si baby. Tinawag ni Ruther ang nurse at saka binigay si baby Lorenzo para dalhin sa nursery. Naguguluhang sinundan lamang ni Karen ito ng tingin. May problema? Anong nangyayari? Bakit ganyan ka magsalita? May nakita ko kanina sa parking lot. May nagkakagulo, may nasagasaan. I mean, sinadyang sagasaan. Gusto ko na sana siyang tulungan, Karen, pero huli na ang lahat dahil nasa loob na ako ng sasakyan. Ang nagawa ko na lang ay kuhanan ng video ang kriminal. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Anong connection niyan sa nanay ko? Dahil ang biktima ay ang nanay mo. Siya ang babaeng sinadyang bundulin ng kotse. Bahagyang nanginig ang labi ni Karen dahil sa pagkabigla. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang katawan. Hindi totoo yan, di ba? Sabihin mong hindi totoo. Buhay ang nanay ko, Ruther. Buhay siya, di ba? I'm sorry, Karen. Pinapuntahan ko na siya sa mga tauhan ko. Inaasikaso na ng asawa mo ang katawan niya. Kanina pa may tumatawag sa cellphone mo, kaya pinatay ko muna. Sigurado akong si Tristan yun. Ruther, kailangan kong puntahan ang nanay ko. Buhay siya. Hindi niya kami pwedeng iwan ni Lorenzo. Siya na lang ang karamay ko. Hinablot niya ang kanyang dextrose at nagmamadaling tumayo. Nakaramdam siya ng pagkahilo kaya muntik na siyang bumagsak, ngunit mabilis naman siyang nasalo ni Ruther. Kailangan mong magpalakas, hindi mo pa kaya. Kailangan mong patatagin ang sarili mo para mabuhay ka. Kailangan ka ng anak mo. Siya na lang ang totoong nagmamahal sa'yo dahil wala nang iyong nanay. Saglit itong natigilan. At si Tristan, busy siya sa babaeng pumatay sa nanay mo. Ano? Anong ibig mo sabihin? Pumatay? Sinong pumatay sa nanay ko? Sabihin mo sa akin, please, Arthur. Sunod-sunod na tanong ni Karen kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha. Nakita ko ang nanay mo sa loob ng inyong kumpanya. Saksi ako sa pag-aaway nila ni Diana dahil nandun ako sa mga oras na yun. Nakilala ko si Diana dahil sinampal ito ng nanay mo. Nalaman niya kasi na nabuntis ito ni Tristan. Narinig ko ang lahat at nakita ko mismo kung paano kagalit si Diana na halos sampalin na nito ang nanay mo. Pinagsalitaan nito ng masasakit na salita, ngunit hindi siya nagpatalo. Kinampihan pa ni Tristan si Diana. Sumunod na rin ako nang lumabas ang nanay mo sa building. Mula sa loob ng sasakyan, nakita ko siya na nakatayo sa may parking lot habang may kausap sa telepono. Ilang sandali lang ay lumabas na rin si Diana at nakita ko pa ang pagsakay nito sa kotse. Nawaglit lang saglit ang paningin ko dahil naglagay ako ng seatbelt, pero pagtingin ko ulit, binundol na niya ang nanay mo. Kinuha ko na ang cellphone ko para tawagan ng pulis dahil nakita ko na gumagapang ang nanay mo. Buhay pa siya, Karen. Ngunit nagulat ako nang muling umatras pa si Diana, dahilan para matuluyan na siya. Halos manlumo si Karen sa pait na sinapit ng kanyang nanay sa kamay ni Diana. Hindi niya lubos maisip ang sakit na pinagdaanan nito. I'm sorry, Karen, wala akong nagawa. Ang bilis ni Diana, pero nakuhanan ko pa ng video ang pag-atras niya sa nanay mo. Wala kang dapat ipag-alala. Tutulungan kitang makuha ang hustisya. Walang tigil sa pagbuhos ang luha ni Karen. Napahagulhol na siya ng iyak na halos hindi na siya makahinga. Karen, magpakatatag ka para sa anak mo. Kailangan ka ni Lorenzo. Hayop ka, Diana, hayop ka. Kayo ni Tristan ang pumatay sa nanay ko. Kayo ang dahilan kung bakit nawala ang nanay ko. Magbabayad kayo. Ipaparanas ko sa inyong dalawa ang sakit. Nanginginig siya sa galit sa dalawang taong minsan na siyang niloko. Mahigpit siyang niyakap ni Ruther para maibsan kahit konti ang sakit na nararamdaman niya. Anong plano mo? Huwag ka munang magpapakita sa kanila. Nanghihina ka pa. Kailangan mo munang magpalakas. Wika ni Ruther.
Kailangan ko makuha ang box sa bahay. Si Beth, kailangan ko siya. At kailangan ko makapunta sa libing ni nanay nang hindi nila nalalaman. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa kawalan. Kailangan ko ng bahay para sa amin ng anak ko. Hindi ko hayaang makita ni Tristan ang anak ko. Ipaparamdam ko sa kanya ang sakit na pinaramdam niya sa akin. Kukunin ko ang lahat sa kanya. Tutulungan kita. Ako nang bahala sa lahat. Magpalakas ka muna at gawin mong bato ang iyong puso. Tura ni Ruther. Anong plano mo kay Diana? Ipapakulong mo ba siya? Ako nang bahala. Tutulungan kita. Hindi, Ruther. Ipaparamdam ko muna sa kanya ang sakit at hirap bago siya ipasok sa kulungan. Mapait niya sambit. Kailangan ko si Ate Beth at ang box. Iyon na makakatulong sa akin para makaganti sa mga hayop na yun. Wala siyang sinayang na oras at agad na tinawagan si Beth para isalaysay ang lahat ng detalye nang hindi makakaabot kay Tristan.